Love Serye TV. Billionaire's cold-hearted wife. Tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. Daddy! Umaalingaw ang pagtawag ni Nell sa kanyang ama. Napailing lang si Franco. Let's continue this tomorrow. Tinapik niya ang balikat ng kausap. Tinanguan naman siya nito. Alam na agad iyon ang lahat sa loob ng Mendez Corp. Alam niyang handang ipagpalit ni Franco ang lahat para sa kanyang anak. Daddy! Daddy! Agad na hinanap ni Franco ang anak. Daddy, let's go to the mall. I want to buy new toys. But Daddy's working, son. Agad namang nalukot ang mukha ng bata. Sumimangot at saka humalukip ito habang diretso ang tingin na nanlilisik niyang mata sa kanyang ama. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Naiiling na lamang napapaisip si Franco. I want to go to the mall now. Pumapadyak pa ito. Alam na ni Franco na ipipilit naman ito ang kanyang gusto. Bagay na nakuha niya sa kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang si Franco. Alright, wait for me here. Yay! Napatalon-talon pa ito sa labis na tuwa. Para namang hinahaplos ang puso ni Franco. Sa ngayon, ito lang ang tanging mahalaga sa kanya. Ang makitang masaya ang kanyang anak. Hindi naman mapalis ang ngiti sa labi ng batang karga ni Franco. Kumikislap ang mata nitong iginala sa loob ng mall. I want that one. Puno ng galak niyang itinuro ang sasakyang laruan. Agad naman siyang ibinaba ni Franco. Mabilis itong lumapit sa laruang nakikita. Sa likod nito ay nakasunod si Maria, ang yaya ng kanyang anak. Napangiti na lang si Franco habang pinapanood ang anak na lagay sa cart. Nell? Napatingin siya sa pinagmulan ng pagtawag. Lenny! Mahinang usal niya. Matamis ang ngiti nitong lumapit kay Nell. Humakbang papalapit sa kanila si Franco. Tita Alea, we meet again. Natigilan si Franco. Noon lang niya napansin si Alea talaga ang nasa harapan nila. Mapapansin iyon sa suot niyang kulay moss green na women's polo shirt na tinernohan niya ng itim na pantalon. Napailing na lamang siya. Naisip niya na mabuti pa ang bata dahil agad itong nakilala. Hi Alea, it's been a while. Nagawa niya itong ngitian at batiin kahit disappointed siya na ito ang nasa harap nila at hindi ang babaeng gusto niyang makita. Hi Franco, ngumiti rin ito sa kanya. Tita Alea, come and join us. We will eat my favorite food. Hinila siya sa kamay ni Nell kaya naman nabaling ang tingin nito sa kanya. Umupo naman si Alea para pantayan ito. Gusto ko man kaso may pupuntahan kasi ang tita. Saan ka pupunta? Gumuhit ang lungkot sa mukha nito. Naghahanap kasi ng work ang tita. Hayaan mo, next time kain tayo together. Binigyan siya ng ngiti ang bata pero hindi natural at hindi nabura ang lungkot sa mukha nito. Bagkos ay tumingin si Nell sa amang si Franco. Tingin na animo ay nagpapasaklolo. Hiring a Mendez Corp ngayon, Alea. Pwede kang mag-apply roon kung gusto mo. Nginitian lang naman siya ni Alea bilang tugon. Pero sana pagbigyan mo na ang bata kahit sandali lang sana. Please tita, pinagdaop pa nito ang dalawa niyang palad. Sige na nga, ang cute mo kasi hindi kita matiis. Humawak ito sa pisngi ng bata habang nakangiti rito. Yehey! Nagtatatalon-talon si Nell. Agad din siyang yumakap at nagpakarga kay Alea. Samantala, it was a busy week for Zach. Ang araw matapos ng pag-uusap nila ni Art, ay inutusan niya ang katulong na magdala ng mga gamit na kakailanganin niya sa biyahe. Kaagad din siyang umalis. At ganoon din si Rachel nung araw na yon. Halos wala siyang pahinga pagkarating niya ng Japan. Kaliwat ka ng business meeting ang hinarap niya roon. Pero sunod din siyang pumunta sa machine testing na kinakailangan sa expansion ng kanyang kumpanya sa food industry. Minamadali niya ang lahat at walang sinayang na oras. Dahil kating-kati na siyang umuwi ng Pilipinas. Miss na miss niyang umuwi sa kanyang tahanan. Bahay mo lang talaga ang namimiss mo? Tudyo ng utak niya. Hindi ko siya namimiss. Mahina niyang naisatinig. Isa sa dahilan kung bakit ginawa niyang busy ang sarili sa Japan ay dahil pasulpot-sulpot sa utak niya ang nakangiting mukha ni Alea. Ha? Ano yun sir? Nakalimutan niyang kasama niya nga pala si Rachel habang hinihintay si Mang Kanor na siyang susundo sa kanila mula sa airport. Wala. Don't mind it. Binigyan niya ito ng pilit ng ngiti. Sa kanilang 5 araw na magkasama, wala siyang nakitang kahina-hinalang kilos nito. Naku sir, pasensya na.
Naipit lang sa traffic. Humahangos na lumapit sa kanila ang driver. Agad din itong kinuha ang bagahe ng kanyang amo. I understand, Mang Kanor. Let's go. Nagpatiuna na rin siya sa paglalakad. Hindi na talaga makapaghintay si Zack na makauwi sa kanyang tahanan. Na makarating siya sa kanyang mansyon, ay masayang mukha ng mga tao roon na sumalubong sa kanya. Welcome home, sir. Halos sabay-sabay na bumati ang 5 katulong sa kanya. Salamat. Iginala niya ang paningin niya ngunit ni anino ng taong hinahanap niya ay hindi nito makita. May pag-uutos ka pa ba, sir? Agad na napukaw ang atensyon niya na magsalita si Manang Lina. Pagluto niyo ako, Manang. Namiss ko po yung luto niyo. Ngumiti siya sa matandang mayordoma pero hindi nagtagal sa kanyang atensyon niya dahil muli na naman itong ginala ang kanyang paningin. Anong gusto mong kainin, sir? Ihahanda namin agad. Si Alea, Manang. Diyos kong mahabagin. Automatic kong bumalik ang tingin ni Zack kay Manang Lina. Nakahawak ang matanda sa kanyang dibdib na para bang may hindi nagustuhan sa narinig. Sir naman, hindi naman po pwedeng kainin si Ma'am Alea. Namumula pa ang matanda nang sabihin niya iyon. Nang igala niya ang tingin niya sa iba, nakatulong na naroroon, may pigil ng ngiti ang mga ito sa labi. Aba sir, si Ma'am Alea lang ang makapagsasabi kung gusto niya magpakain. Sumilay naman ang ngiti sa labi ni Mang Kanor. Para namang tangang pinaglipat-lipat ni Zack ang tingin sa kanila. Tumikim naman si Rachel na nasa tabi niya. Ano daw bang gustong kainin ni sir? Maghahanda raw po si Manang Lina. Seryoso ang mukha nito, bagamat malumanay naman ang kanyang boses. Tumingin naman siya kay Manang Lina. Anything will do, Manang. Lahat naman po ng niluto niyo masarap. O siya, maghahanda na kami agad, sir. Sumenya si Manang Lina sa iba pang katulong. Naiwanan na sila at bumalik na sa kanilang mga trabaho. Mauna na ako sa kwarto ko, sir. Tinanguan naman ni Zack si Rachel bilang tugon. So, my question here, where is Alea? Hindi yun nakaligtas sa pandinig ni Rachel. Napalingon pa nga ito sa kanyang amo, pero tinuloy lang niyang maglakad paakyat ng hagdan upang hindi siya mapaghinalaan. Ang kaninang umaga pa po siya umalis, sir. Agad namang napunta ang tingin ni Zack sa orasan. Pasado 3:00 na rin ng hapon. Saan siya pumunta? Hindi ko po alam, sir. Basta bihis na bihis po siya. Sumikdo ang puso ni Zack sa narinig pero hindi siya nagpahalata. Lagi ba siyang umaalis? Pinilit niyang kalmantehin ang boses. Hindi naman, sir. Alam ba niyang uuwi ako ngayon? Hindi niya napigilan ang sariling mapakunot noo. Oo, sir. Nasabi ko po sa kanya kagabi. Then bakit wala siya rito? Hindi na rin naitago ang pagkairita. Hay, naku po. Ikaw ba? Nagpaalam ka bang umalis ka, sir? Pakiramdam ni Zack ay nasampal siya ng winikang iyon ni Manang Lina. Malumanay ang pagkakasabi ng matanda pero naging masakit ang impak ng salita sa kanya. Yeah, right. Ano nga bang karapatan ko? Saad niya bago humakbang paakyat sa taas. Ang bigat ng damdamin ni Zack ay hindi nawala kahit lumipas ng ilang oras. Kaya naman napagpasyahan niyang iligaw na lang ang damdamin sa pamamagitan ng paborito niyang alak. Hawak-hawak nito ang basong may lamang alak. Nakapamulsa ang isang kamay nito habang nakatayo. Tanaw na tanaw niya ang bakuran ng kanyang tahanan mula sa floor to ceiling na glass wall habang hinihintay niya ang pagdating ni Alea. Napatigil si Zack sa pagtungga ng alak na may humintong kulay pulang kotse sa harap ng kanyang bahay. Napakunot noo siya na makitang may bumaba roon. Walang iba kundi ang taong kanina pa niya hinihintay. Nakita niyang kumuway pa si Alea pagkalabas nito sa kotse. Nang akmang isasara niya na ito, ay mayroong bumaba mula sa loob. Isang bata ang yumakap sa kanyang binti. Agad naman siyang kinarga ni Alea. Lalo tuloy niyang pinukol ng tingin niya sa kanyang kabiyak. Nakita niya pa na parang nag-uusap ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay hinalikad siya ng bata sa pisngi. Gumanti rin siya ng halik, ngunit sa noo ng bata. Pagkatapos ay yumukod siya at ipinasok sa loob ng kotse ang bata. Kumaway ito muli bago iyon isara. Bumaba ang bintana ng driver's seat. Mula roon ay kumaway din ng isang lalaki. Umatras si Alea na magsimulang umandar ang kotse. Ngunit nanatili pa siya sa gilid ng kalsada kahit nung umuusad na ang sasakyan. Ilang beses pa itong kumaway bago tuluyang pumasok sa loob ng bakuran. Sino ang taong yon? Nasa isip niya. Wala mang kasagutan ng kanyang tanong. Labis pa rin siyang nakaramdam ng panibugho. Nakakaramdam siya ng sakit sa dibdib sa ideyang binabaliwala ni Alea ang pag-uwi para sa mga taong kasama niya kanina. Matamis ang itim pumasok si Alea sa mansyon. Binati pa nga siya ng gwardya na si Mang Mando. Hinitian pa siya ni Jess ang madaanan siya nito sa living area.
Nawala lang ang ngiti niya nang tumapat ang paa niya sa kwarto ni Zack. Nakaramdam siya ng kirot ng dibdib. Lumipas ang 5 araw pero niwala itong paramdam sa kanya. Siguro masaya siya sa Japan kasama si Miss Rachel. Ang usal ng kanyang isip. Napabuntong hininga na lamang siya. Ilang araw na rin siyang napapatanong kung ano nga bang plano ni Zack sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad at agad na tinungo ang kanyang kwarto. Agad lumapat ang kamay niya sa malamig na doorknob. Ngunit natigil siya na makaramdam siya ng presensya sa kanyang kanan. Nilingon niya iyon at agad nagtama ang kanilang mga mata. Nakauwi na pala kayo. Pinilit ngumiti ni Alea. Agad naman lumapit si Rachel sa kinaroroonan niya. Yes po, kakauwi lang namin ma'am. Isinuksok nito ang kamay sa kanyang bulsa. May pasalubong po pala ako sa iyo ma'am. Nakangiti itong humugod sa kanyang bulsa. Maya-maya lang iniabot nito ang kulay rosas na organza pouch. Para sa iyo ma'am. Matamis ang kanyang ngiti habang nakalahad ang kanyang kamay. Nag-alangan namang inabot iyon ni Alea. Buksan mo po. Pinilit na lamang umiti ni Alea bago niya ito buksan. Tumambad sa paningin niya ang isang silver bracelet na may palamuting maliliit na bato. Ma'am, sana po nagustuhan mo. It's beautiful. Totoo namang maganda ang binigay ni Rachel na bracelet kaya hindi maiwasang makonsensya ni Alea. Aminado siyang hindi niya gusto si Rachel at pilit lamang niya itong pinakikisamahan ngunit sadya namang napakabuti nito sa kanya. Ma'am, hindi po iyan kasing mamahalin ang kayang ibigay sa inyo ni Sir. Pasensya na po sa nakayanan ko. It's okay. Wala namang sa halaga yan. I really appreciated this. Galing sa puso niya ang sinabi niyang iyon. Gusto naman talaga niyang maging kaibigan si Rachel pero may bahagi siyang ilag sa kanya. At saka ma'am, huwag niyo po sanang hahayaang mabasayan. Ngumiti ito na parang nahihiya. Baka po magkupas ma'am. Napangiti na lang si Alea. Ipinatong niya iyon sa kanyang pupulsuhan upang maisuot iyon. Agad naman lumapit si Rachel at tinulungan siya. Bagay na bagay po sa inyo ma'am. Kumikinang ang mata nito sa tuwa. Salamat dito Miss Rachel. You're welcome po. Sige po ma'am, papasok na po ako sa kwarto ko. Itinuro pa nito ang kanyang kwarto gamit ang kanyang hinlalaki. Nginitian naman siya ni Alea bago ito tuluyan tumalikod patungo sa kwarto niya. Nakangitim binuksan ni Alea ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok roon. Sumalubong sa kanya ang kadiliman nang maisarado niya ang pinto. Kaya naman agad niyang kinapa ang switch ng ilaw. Unti-unting lumiwanag ang kanyang paligid. Ay kabayo! Nasapon niya ang kanyang dibdib sa labis na gulat. Prente kasing nakaupo si Zack sa kanyang kama. Diretso ang matalim na tingin nito sa kanya. Tumikim si Alea para alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Welcome home. Hindi na iwasang pagpawisan ng noo dahil sa tensyon. Pakiramdam niya ay meron siyang nagawang kasalanan. Who are they? Walang kahit anong emosyon na mababanag sa kanyang mukha. Pero hindi pa rin maiwasang makaramdam ng kaba ni Alea. Hindi tuloy siya nakasagot sa tanong nito. Sino sila Alea? Madiin niyang wika. Anong? Agad ring naputol ang sasabihin niya nang dumagundong ang boses ni Zack. Sino ang mga kasama mo kanina? Lalo namang nakaramdam ng takot si Alea. Sumagot ka. Nakita niya pang palabas ang litid nito sa leeg. A friend. Hindi niya maiwasang mautal. You're lying. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa kama, ngunit diretso pa rin ang titig kay Alea. Nagsasabi ako ng totoo. Parang sinaksak sa puso si Alea sa realisasyong walang tiwala sa kanyang kaharap. Alam mo kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Puno siya ng hinanakit sa tinilakuran ito. Huwag mo akong tatalikuran. Agad siya nitong hinila sa pupulsuhan. Naging dahilan iyon upang mapigtas ang regalong bracelet ni Rachel. Hinigpitan ni Zack ang hawak nito sa kanyang pulso at sa kanya ito kinaladkad patungo sa kama. Ano ba Zack? Nasasaktan ako. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay nitong nakahawak sa kanya pero hindi siya nagtagumpay. Napatili na lamang si Alea nang ibagsak siya nito sa kama. Tell me the truth. Nag-igting ang panga nito ngunit tuluyan nang nawala ang takot ni Alea. Napalitan iyon ng sama ng loob. I am telling the truth. Pabuliyaw niyang sagot. Ngunit lalo lamang din inizak ang hawak nito sa pupulsuhan niya. Sumampa rin ito sa kama. Pumwesto ito sa hita niya dahilan para hindi na siya makapiglas. Ano ba? Sumusobra ka na. Maluha-luha siya dahil sa pagod at sama ng loob. Ni sa panaginip ay hindi niya inakalang gagawin sa kanya ito ni Zack. Na magsimulang magtubig ang kanyang mga mata, ay saka lamang siya binitawan ni Zack. Umalis ito sa pagkakadagan sa kanya, ngunit muli siyang pinukol na masamang tingin. Kabit mo ba ang lalaking yun? What? Napailing na lang si Alea.
Lalo tuloy siyang nainis dahil ganoon ang tingin nito sa kanya. Bumangon ito sa kama at sinalubong ang masamang tingin ni Zack. Teka nga, ano bang pakialam mo kung anong relasyon ko sa taong yon? Ano ba kita? Lalo namang nag-inting ang panga ni Zack sa winika nito. Ano mo ako? Tumitig ito sa kanya ng mariin. I am your husband. Legal husband. Pinagdiinan pa nito ang mga salitang legal na asawa. Sa papel, Zack. Sa papel lang tayo mag-asawa. Sinalubong niya ang mga mata ni Zack. Ginawaran niya rin ito ng malalim na titig. Nakikita niya ang pagkuyom ng palad ni Zack. Stay away from him. Stay away from any man. Matalim pa rin ang titig nito sa kanya. Para bang anumang oras ay sasaktan siya nito. Hindi. Ayoko. Kung galit si Zack, mas galit siya. Binaliwala siya nito ng ilang araw tapos ito pa ngayon, may ganang umakto ng ganyan. Tinimpi niya ang sarili ng matanto niyang maaaring rinig na sa labas ng kwarto ang sigawan nila. Bakit ko siya lalayuan? Kaibigan ko. Agad na naputol ang kanyang sasabihin na magsalita si Zack. Because I am jealous. Sobrang selos ako. Selos na selos. Madiin itong wika habang dinuduro nito ang kanyang dibdib gamit ng kanyang hintuturo. Hindi ako si Lainey. Zack. I know, Alea. Of course, I know. Kaya nga, walang dahilan para magselos ka. Siguro dahil magkamukha kami kaya pakiramdam mo, ako siya. Napapikit na mariin si Zack. No, Alea. It's not what you think. Noong makita ko kayong dalawa, ikaw ang pinili ko. Naging malumbot ang ekspresyon ng mukha niya. Ang mga mata nitong nakatitig sa kanya ay kakikitaan ng sinseridad. That's why you're here. Hindi naman umimik si Alea. Hindi niya mahagilap ang sasabihin salita kay Zack. Hindi ko na nakikita ang future na kasama siya. Kasi sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, ikaw ang nakikita ko. Hindi nawawala ang sinseridad sa mga mata nito. Masyadong mabilis, Zack. Nalilito ka lang. No, hindi ako nalilito lang. Lumapit ito sa kanya. Otomatikong napaatras naman ang paa ni Alea. Nadala na siya sa nangyari kanina. Ngunit masyadong mabilis si Zack dahil nagawa nitong mahuli ang kamay niya. Give me a chance to prove myself. No, Zack, hindi pwede. Hindi tayo pwede. Iwinaksin niya ang kamay niyang hawak nito. Why? Why not? 5 years na naging relationship namin ni Ken. Hindi ganun kadali ang mag-move on. Nakaramdam siya ng hapdi sa dibdib. Labi siya ng hihinayang sa nasirang relasyon. Then let me help you. Madali lang naman. Just divert your attention to me. Hindi, Zack. Baka sa huli masaktan ka. Hanggat maaari ayoko makapanakit ng damdamin ng iba. Parang tinusok naman ang puso ni Zack. Katotohanang hindi sila pareho ng gusto. Hindi din sila pareho ng damdamin. Humawak si Alea sa braso niya, dahilan para mapatingin ito sa kanya. Huwag mong gawin sa akin ang ginawa mo noon kay Lainey. Dahil hindi ako siya. Agad namang napakunot noo si Zack sa sinabi nito. What made you think I'm doing the same? Napabuntong hininga si Alea bago nagsalita. Zack, tumigil ka na sa pagkamartir mo. Sorry for the word pero pwede ba ahwat na? I'm done there, Alea. This is the reason why I'm pursuing you. Alam kong hindi mo gagawin ang ginawa sa akin dati ni Lainey. At kung magpapakababa man ako, alam kong sa tamang tao na. Hindi naman umimik si Alea. Ngunit gumuhit sa mata niya ang pag-aalinlangan. Pero ikaw ba? May plano ka bang makipagbalikan sa kanya? Ang emosyon sa mata niya ay napalitan ng lungkot. Kumislap ang mata at para bang anumang oras ay luluha na ito. Hindi. Umiiling-iling bago yumuko. Hindi na kami pwede. Hindi na ako deserving para sa kanya. Dumampi ang kamay ni Zack sa baba ni Alea at tinaas ang mukha nito upang magsalubong ang kanilang mga mata. You are always deserving for everybody's love, Alea. Pero kung hindi na kayo pwede, pwedeng sa akin ka na lang maging pwede. Parang hinaplos ang puso ni Alea sa winikang iyon ni Zack. Ipapakita ko sa iyong pwede mo rin ako mahalin, Alea. I can give you the future you've been dreaming. Akmang bubukas ang bibig ni Alea. Nang makarinig sila ng katok sa pintuan. Ma'am Alea, boses iyon ng isa sa mga katulong. Ma'am Alea, handa na po ang hapunan. Bago pa makaimik si Alea, inunahan na siya ni Zack. We'll have our dinner at the rooftop. Bring the food there. Puno ng otoridad nitong turan. Okay po, sir. Agad namang napalo ni Alea si Zack sa kanyang dibdib. Bakit ikaw ang sumagot? Baka kung anong isipin nila. We're married, Alea. Walang masama kung magsama tayo sa isang kwarto. Samantala na makaalis na sa tapat ng kwarto ang dalawang katulong, ay saka sila impit na tumili. Kaya pala wala sa kwarto niya si sir kasi nga kay ma'am. Hindi nito itinago ang kilig. Mukhang road to forever na talaga to. Sana nga.
Nag-appear pa ang dalawa bago tuluyang umalis. Hindi na itago ng mga katulong ang kanilang kilig para sa kanilang mga amo. At lahat ng iyon ay nasaksihan at nakita ni Rachel. Umusbong ang galit sa kanyang loob. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at nanlilisik ang mga mata bago pumihit pabalik sa kanyang kwarto. Na makapasok siya roon ay saka niya nagawang magwala. Pinagbabato niya ang mga unan sa pader. Hindi pwedeng muling pumalpak ang plano dahil kung hindi, baka ikamatay ko. Naluha siya dahil sa labis na galit. Ang pagpalpak ng plano nila ang siguradong hihila sa kanya sa malaimpyernong buhay at hindi niya makakayanan yon. Ang plano ay ang magdusa si Alea, ngunit mukhang hindi yun matatapos sa pagdurusa lang. Kailangan mawala si Alea sa mundo dahil hanggang humihinga ito, hindi siya magiging malaya sa kasalanang hindi naman siya ang nagsimula. Ano nga ba ang pinaplano ng babaeng ito na patuloy na nagmumukhang kakampi sa mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.